Hello. Hi. Sa pangalan po ng Kapitang Panginoong Jesucristo, isang mapagpalang araw po sa bawat isa sa atin. Ngayon po, nandito tayo sa tinatawag na pinaka-importante ng bagay sa ating buhay. Sa makatuwid, kung papaano ang Diyos sa pamamagitan ng mga bibig ng tagapagpapahayag ng salita ng Diyos, iniuugnay ng Diyos yung kanyang kalooban sa atin kung ano po ang nais niya sa bawat isa. Ngayon po, meron tayong aralin. Sabi po sa una, sa Ebanghelyo ng Apostol Mateo, sa Kapitulo 5, versikulo 13 hanggang 16. Bagamat ito'y maiksi, pero dalawa po ang paksa. Ano po ang sabi sa una? Kayo ang asin ng lupa. Ngunit kung ang asin ay tumabang, ay ano ang ipagpapaalam? Wala nang anumang kabuluhan kundi upang itapon sa labas at hiratan ng mga tao. Dito po, ang sinasabi po dito, kayo, ibig sabihin, plural, more than one. Sa lahat ng tumanggap ng salita ng Diyos na inilagay na sa puso, mapapabilang na po sa tinatawag na asin. Paano natin may apply sa ating buhay kung tayo po ay tinatawag na asin? Una, ano ba ang katangian ng asin? Sa isang lutuin, kahit lagyan mo yan ng napakaraming sangkap, pero wala yung asin, wala pong lasa. Pansinin na lang natin yung mga kapatid natin na mataas ang asin, hindi baga binabawalan natin ang asin. Sa una, mahirap, pero katagalan, dahil nasanay na yung dila sa matabang, kaya mas madali ng lulukin. Ngayon po, kung aralin natin, ano po ba ang kalagayan ng tao para tawagin asin? Ito po ay sumisimbolo ng bawat isa na tumanggap ng salita ng Diyos. Iniuugnay po kung tayo po ay nagpasakop na sa Diyos, ang tawag na sa atin, asin. Ano po yung alat? Ang alat, dito po, ipinapakita dapat ang pagpapakatotoong tao ng bawat isa sa atin. Dahil po, kung halimbawa, yung salita ng Diyos na tinanggap natin, sinarili lang natin. Halimbawa, narinig tayo ng Ebanghelyo ngayon, patuloy natin sa bahay, hindi natin isinare yung salita ng Diyos. Useless po. Kumbaga, yung alat na ibinahagi sa atin, hindi rin natin ibinahagi sa iba. Kumbaga sa lutuin, totoo, may lulutuin, yung asin hawak-hawak lang, ayaw ilagay doon sa niluluto, kaya wala pa rin lasa. Pero, kung pag-aaralan po natin sa ating buhay, sabi ng ating dakilang Panginoon sa nakapaligid sa Kanya, kayo ang asin. Dahil, tinuruan niya muna yung mga tao kung papaano ang dapat na pag-iingat, pag-iwas sa mga bagay-bagay dito sa ibabaw ng sanglibutan. At ganoon din yung katalagahan ng bawat tao, yung pagiging mga mapalad. Pero, sa lahat ng nakarinig ng aral ng ating dakilang Panginoon, sinabihan niya, kayo ang asin ng sanlibutan. Ibig sabihin, dapat i-apply natin sa ating pagkabuhay ang bawat aral na ating tinanggap, na pinasok natin sa ating tainga, pinakiramdaman ng ating puso at pinagnilay-nilayan ng ating pag-iisip. Dapat po, ipapakita natin sa ating sarili mismo na karapat-dapat tayo sa Diyos. Dahil po, halimbawa,
meron na tayong nalalaman na aral. Pagkatapos, ayaw natin i-apply sa ating sarili, hindi po siya magkakaroon ng alak. At paano naman mararamdaman ng ating kapwa na madadamay sila na magkakaroon din sila ng lasa kung yung alat natin ayaw natin ilabas sa ating sarili. Ibig sabihin, kinakailangan po sa bawat isa sa atin, ipalagay natin na tayo na lahat, sa lahat ng tumanggap ng aral ngayon, ang asin ng sanlibutan. Ano ang pakikitungo natin sa mga tao na nasa labas na hindi nakarinig ng salita ng Diyos? Kinakailangan, ibahagi natin yung salita ng Diyos sa kanila. Yun po yung bisa ng asin. Dahil kung wala ng alat, hindi na po pwedeng bumalik. Kaya hanggang napapakinabangan pa tayo, habang may kalakasan pa tayo, habang nabubuhay pa tayo dito sa ibabaw ng sanlibutan, huwag nating patabangin yung asin. Kinakailangan magkaroon tayo ng silbi dito sa ibabaw ng sanlibutan para ikalat natin yung alat sa makatuwid. Kung tayo lang ang naging mabuting tao, kung tayo lang ang naging matuwid, kung tayo lang ang magtatamo ng walang hanggang buhay, ibig sabihin, dapat mong ibahagi din natin sa ating kapwa sapagkat kung mahalaga sila sa atin, ang asin ibabahagi natin sa kanila. Yung salita ng Diyos ang pinaka-importante po yan. Sabi dito sa sunod, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang bayan na natatayo sa ibabaw ng isang bundok ay hindi maitatakot. Totoo po. Ano naman po yung ilaw? Ang ilaw, walang iba, yung bunga sa pamamagitan ng ating mga gawa. Walang iba, kung tayo po ay nahubog ng tinatawag na salita ng Diyos, nabubuhay tayo sa salita ng Diyos, kinakailangan po ang ating pamumuhay, nakikita ng ating kapwa yung mabubuting gawa. Hindi pwedeng sabihin na may bunga lang. Ano ba yung bunga? Ano ba yung pinakita natin sa ating kapwa? Ano ba yung ginawa natin sa ating kapwa? Mabuti o masamang bunga? Ngayon po, yung ating kapwa, yun ang tinatawag na tagatingin sa ating pagkatao ng ating mga ginagawa. Hindi pwede natin sabihin, at gumagawa ko ng mabuting bunga. Hindi. Kundi, tanungin natin yung kapwa, ano ba yung ginawa natin? Mabuti na ba yung buong ginawa ko? Naramdaman ba ng ating kapwa yung kabutihan yan? Nag-connect ba sa ating kapwa? Yun po yung pinaka-importante sapagkat kung halimbawa, tayo po'y magsasabi, mabuti lang ako, mabuti yung ginagawa ko, pero lingid pala sa kalaman ng iba, masama na pala yung ginawa, ibig sabihin, tinataya lang natin ang ating sarili. Ang ating kapwa ang pinakasalamin ng ating buhay upang sa ganon, hindi tayo malihis ng landas. Ngayon po, paano natin i-apply dito sa ibabaw ng sanlibutan? Totoo, ang isang bayan hindi may tatago dahil nandun na sa taas. Kung tayo naman ay nagpapakita ng mabubuting gawa, hindi rin talaga yan maitatago. Hayag ko talaga yan. Bakit po? Anong sabi dito? Hindi rin nga pinaniningasa ng isang ilawan at inilalagay sa ilalim ng isang takalan, kundi sa talagang lalagyan ng ilaw at lumiliwanag sa lahat ng nasa bahay. Ibig sabihin, yung mabubuting gawa na nanditiyan sa ating puso na pwede nang gawin na makita ng ating kapwa kahit ang bawal lang naman kasi doon. Kapag nakagawa tayo ng mabuti, huwag ko nang ipagkwento. Kundi hayaan natin makita ng ating kapwa yung mabubuting gawa. Kaya inilalagay sa tamang lalagyan.
Hindi para takpan. Sapagkat yun po yung bunga ng salita ng Diyos na ating tinanggap. Yun po yung bunga ng pagkakilala natin kay Kristo. At yun po yung bunga ng pagtanggap natin bilang pagsunod sa kalooban ng Diyos sa makatuwid yung pagpapasakop natin sa Kanya. Kaya po, tayo pong mga tao, kinakailangan po iugnay natin yung liwanag na yan sa ating kapwa. Ang tanong, totoo gumawa tayo ng mga gawa, ng mga mabubuti. Naliliwanagan ba sila? Ang tanong, nakikita ba nila yung liwanag niya sa ating pagkatao? Nakikita ba nila na kapag sinabi ang pangalan ganito ay sasabihin, oo, mabuting tao yan, mabait yan. Ibig sabihin, yun ang pinaka-importante, nagpukunik sa bawat tao na nakapaligid sa atin. Lumiliwanag na ngayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makakita nila ang inyong mabubuting gawa at nilang luwalhati ng inyong Ama na nasa langit. Kaya kung titignan po natin dito sa Ebanghelyong ito, para lamang ang tao magpuri sa Diyos, dapat po tayo yung maging instrumento, tayo yung maging dahilan, tayo yung maging paraan upang sa ganun sila'y magpuri sa Diyos. Sasabihin ng nakakita sa atin, praise the Lord. Halimbawa, dati tayong hindi pa nakakilala sa Diyos. Tayo yung may masamang ugali na hindi katanggap-tanggap sa lipunan. Sa kabila ng ating pagsisi at pagbabago at pagbalik-loob sa Diyos, napasakot na tayo sa Diyos at sumusunod na tayo sa Kanyang kalooban. Pero, yung mga taong nakapaligid sa atin, hindi pa nila tanggap. Hindi, ganun pa rin yan. Ba't nanakaw pa rin yan? Hindi, ganito yan. Babaero pa rin yan. Ngayon, kapag nakita yung totoong pagbabago sa ating mga sarili, wala nang ibang bukang bibig yung taong nakakita sa atin na tunay ng nagsisisi na tayo at nagbago na ng ating sarili. Sila ay magsasabi, praise the Lord, nagbago na siya. Hindi ba ka? Pumupunit sa tao dahil po nakikita nila, na-witness nila yung pagkatao ng bawat isa sa atin. Yun po yung pinaka-importante, connection. Tayo asin, may connection tayo sa Diyos sa pamamagitan ng pagbabahagi natin ng salita ng Diyos. At tayo naman yung ilaw, kinakailangan nakikita sa ating mga gawa. Kasi po, ang tao po kasi ang pamantayan ng tao, to see is to believe. Hanggang hindi nakikita na nagbago na at inayos na ang buhay, yun pa rin yung bumabalik sa isipan. Kasi doon ka matagal na nakilala. Doon tayo matagal na nakilala at nakita yung ating mga gawa. Kaya kinakailangan, may proof natin sa ating kapwa na nagbago na tayo. Yun po yung pinaka-importante sa ating buhay. Yung connection, baka masasabihin natin, may connection tayo sa Diyos, pero kinakailangan din, meron din tayong connection sa ating kapwa. Mayroon tayong tungkulin at obligasyon sa ating kapwa. Walang iba. Ibahagi natin yung pagiging asin, yung alat na yan. Dapat po hindi mawala sa atin, kundi patuloy tayo na gumagawa ng pagbabahagi ng salita ng Diyos at pagpapakita ng mabubuting gawa. Yan po ay bunga ng pagtanggap natin sapagkat sa lahat ng tumanggap sa ating dakilang Panginoon at nagpasakop sa Diyos, tumanggap ng Kanyang aral, meron pong regalo ang Diyos. Pagamat dati, magkasalanan tayo dahil nabubuhay tayo dahil sa pita ng laman, pero nung tanggapin natin ang salita ng Diyos at napasakop tayo sa Diyos, meron po siyang nakalang Espiritu Santo sa bawat isa sa atin. Ang lahat ng pinagkalooban ng Espiritu Santo na nabago na, yun na yung mga asin at yun na yung mga ilaw na dapat lumiliwanag
sa ating kapwa na nakikita, hindi lamang sa maliliit na bagay, kahit sa malalaking bagay, pumupuri ang tao sa Diyos sa pamamagitan ng bawat isa sa atin. Yun po yung importante. Connection ng bawat isa at responsibilidad ng may tangan-tangan ng alat na yan. Walang iba, tayo po yun na tinatawag na asin. Meron tayong obligasyon sa ating kapwa. Ibahagi natin yung alat na yan para ang ating kapwa magkaroon din ng lasa sa harapan ng Diyos. Magkaroon din sila ng kaunting alat hanggang sa umalat na rin. Kung masobrahan ng alat, ibahagi niya na rin sa kanyang kapwa. Kaya kung titingnan mo, ang pagiging asin po kasi importante. Kahit naman yung mga nagbibenta ng asin, pumipili ka niya ng pure. Kasi marami ng klaseng asin ngayon. Merong asin na nilagay niya sa yung iodized, may iodine. At meron naman natural na asin, yung rock salt. Kaya kung titingnan mo, kung marumi yung asin, hindi naman binibili. Kaya kinakailangan yung purity ng pagiging asin, yung katapatan natin sa ating paglilingkod, yun po yung pinaka-importante at yung koneksyon natin sa ating kapwa sa pamamagitan ng ating mga mabubuting gawa. Yun po yung importante. Accomplishment ng bawat isa sa atin ang pinakamahalaga upang ang koneksyon ng salita ng Diyos nagkakaroon ng bunga sa pamamagitan ng pagiging tanglaw para sa mga nakapaligid sa ating mga tao na sila naman ay nasa kaniliman, naliliwanagan po sila. Siguro hanggang dyan na lang ang pakikibahagi natin sa oras nito. Salamat po at anuman ang ating kahilingan, karaingan, ipagkalog natin na igulog lahat niyan sa Diyos at bibigyan niyo tayo ng kalaanan at sa lahat ng problema at karanasan. Salamat at sa magandang umaga sa ating lahat.